Maligayang pagdating sa aming channel. Napakaraming buod ng mga kawili-wiling pelikula. Panatilihin itong updated. Pindutin ang subscribe at i-on ang mga notification. Upang suportahan kami, maaari mong i-like at ibahagi ang aming mga video. Masiyahan sa panonood. Ang Duke ng Oxford, Orlando, ay bumisita kay General Kitchener at sa kanyang ID na si Morton sa isang kampo sa South Africa noong 1902 sa tulong ng kanyang asawang si Emily, anak na si Conrad, at bodyguard na si Shola. Pinag-uusapan nina Orlando at Kitchener ang kanilang negosyo nang magsimulang bumaril ang isang sniper sa mga sundalo ng kampo. Bago matunto ni Shola ang asasin at patayin siya, nasugatan si Emily sa tiyan habang tumatakbo upang ipagtanggol si Conrad. Sumugod si Conrad sa kanyang ina nang pumanaw si Emily, habang naghihintay si Orlando sa kanyang tabi. Bumalik sa kanilang ari-arian sina Orlando at Conrad makalipas ang 12 taon. Sinasanay ni Conrad ang pakikipaglaban kay Shola habang nakikipag-usap si Orlando kay Polly Watkins, ang babysitter. Pagkatapos noon, inahatid ni Orlando si Conrad sa Kingsman Tailor Shop kung saan siya paminsan-minsan ay nagnenegosyo. Si Gregory Rasputin, ang Madmont, ay dumating sa isang nakatagong lokasyon upang sumali sa maraming iba pang masasamang diktador, kabilang sina Gavrilo Princip, Eric Jan Hansen, Mata Hari, at Alfred Dupont. Binati sila ng kanilang amo, isang tago na Scottish na masamang tao na kilala lang bilang The Shepherd. Hinati niya ang grupo sa iba't ibang bilog, bawat isa ay may sagisag ng hayop. Ipinakita ng Shepherd ang kanyang kalupitan sa pamagitan ng pagpatay sa isa sa mga pinahalagahang kambing ni Rasputin nang marinig niya itong bumulong tungkol sa pagkuha ng pagong at gustong lumipat kay Princip. Pagkatapos ay ipinadala si Princip upang gampanan ang kanyang unang tungkulin. Kasama si Archduke Franz Ferdinand at ang kanyang asawang si Sophie, sumakay sila sa isang prosesyon kasama ang ama ni Conrad. Gumamit ng payong si Conrad upang ilihis ang isang bomba na ibinato ni Princip sa escort car ng Archduke sa pagsisikap na patayin siya. Tinamaan ng paputok ang sasakyan sa likuran nila. Sinusubukan nilang magnabigete sa kaligtasan. Pinaplano ni Princip na kitilin ang sarili niyang buhay sa pamagitan ng pagtatago ng cyanide pill sa kanyang engagement ring at umupo malapit sa isang cave nang mapansin niya ang sasakyan ng Archduke na nagmamaneho sa kabilang direksyon. Sinamantala ni Princip ang sitwasyon at binaril sina Ferdinand at Sophie. Pinatay silang dalawa bago mahuli. Nag-aalala si Orlando tungkol sa mga kahinatnan dahil sa palagay niya ay magsasalpukan ang mga kapangyarihan ng Europa. Sinabi niya kay Conrad ang tungkol sa tatlong pinsan na kasalukuyang mga monarch ng England, Germany, at Russia, ayon sa pagkakabanggit, King George V, Kaiser Wilhelm I, at Tsar Nicholas I. Palaging tapat si Orlando kay King George, sa kabila ng pagkakasalungatan nilang tatlo. Si Rasputin ay malapit kay Nicholas at sa kanyang pamilya, samantalang pinayuhan ni Hanussen si Wilhelm. Di nagtagal, nagsimula ang unang digmaang pandaigdig na nagdulot ng kalituhan sa Europa ng higit sa 2 taon. Habang nagagalak ang The Shepherd sa tagumpay ng kanyang grupo, nilalayon din niya na umalis ang Rusya sa labanan upang maituon ng Germany ang mga pagsisikap nito sa England, na itinuturing ng The Shepherd na responsible sa pag-usig sa Scotland. Sa pamagitan ng pagbibigay sa kanilang anak na si Alexei ng matamis na nalason at pagkatapos ay ginagamit ang kanyang di umano'y makalangit na kapangyarihan para pagalingin ang bata, manipulahin ni Rasputin si Nicholas at ang kanyang asawa upang hikayatin silang pigilan ang Rusya sa digmaan. Nais ni Conrad na lumaban sa digmaan, ngunit hindi siya hahayaan ni Orlando na ilagay sa panganib ang kanyang sarili. Dito naghiwalay ang Kitchener at Orlando. Nang maglaon, habang nagpapaputok ng misile ang isang kalapit na submarino sa barko ni Kitchener, sinisira ito at pinapatay ang lahat ng nakasakay. Humihikbi si Kitchener sa kanyang barko para sa hindi mabilang na buhay na nawala. Pagkaraan ay nakatanggap si Orlando ng liham na isinulat ni Kitchener bago ito pumanaw, na ikinalulungkot ang kanilang huling pagkikita. Pagkatapos noon, dinala ni Orlando si Conrad upang makita sina Polly at Shola sa kanilang tagong base ng mga operasyon kung saan sila ay nagpasya na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Sinabi niya na habang binibisita si Princip sa kulungan, nakipag-away siya sa 2 gwardiya na magbibigti sa kanya upang makakuha ng impormasyon mula kay Princip. Alam ni Rasputin ang network ng mga kriminal, at nilayong nilang patayin siya bago lumala ang kanyang impluensya sa pamagitan ng pagtutok sa kanya. Ipinaalam din ni Orlando kay Conrad na habang siya ay isang napakahusay na mamamatay tao, naniniwala siya na ang pagpatay ay kumakain ng labis na kaluluwa ng isang tao. Ang grupo ay pumunta sa Rusya na may layuning akitin si Rasputin na kumain ng may lason na Bakuel tart dahil sa pagkagusto ng Madmont sa matatamis na pastry sa pamagitan ng paggamit kay Conrad bilang pain. Inimbitahan ni Rasputin sina Orlando at Conrad sa isang pagkain, ngunit nakita niyang hindi kawili-wili si Conrad at nagpapakita ng higit na interes sa Orlando. Inimbitahan niya si Orlando sa loob at nag-claim na kaya niyang ayusin ang putol na binti ni Orlando.
Nagsagawa si Rasputin ng kakaibang seremonya kung saan dinilaan niya ang sugat sa binti ni Orlando bago itinulak ang kalahati ng keke sa kanyang bibig. Gayunpaman, inihagis ni Rasputin ang cake. Bago umamin na alam niyang ang keke ay nilagyan ng cyanide dahil kumakain siya ng lason tuwing umaga upang magkaroon ng immunity dito. Dinala niya si Orlando sa labas sa nagyayalong lawa upang isawsaw ang kanyang paa. Pumasok sina Conrad at Shola bago niya malunod ang Orlando. Si Rasputin ay inaway ng dalawa bago nagising si Orlando. Bago mapatay ni Rasputin si Shola, nagpaputok si Conrad ng isang putok na naging sanhi ng pagkalaglag ng talim mula sa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, tumalikod si Rasputin upang patayin si Conrad. Si Rasputin ay sinaksak sa dibdib ni Orlando. Pagkatapos ay dinala siya sa lawa at nilunod siya. Umangon si Rasputin upang gumawa ng isa pang pagtatangka sa pagpatay. Ngunit pinatay siya ni Polly sa pamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo. Umuwi ang team sakay ng tren at ipinagdiriwang ang kaarawan ni Conrad. Habang gusto niyang ipagpatuloy ang laban at tumungo sa labanan, tumanggi si Orlando na pasukin ito ng kanyang anak. Nang maglaon, nang sinusubukan ng Mexico na kumbinsihin ang Alemanya na makipagtulungan sa kanila sa isang pag-atake sa Estados Unidos, hinarang ni Polly ang isang telegrama mula sa sekretarya ni Wilhelm sa Mexico. Si Pangulong Woodrow Wilson ay nakipag-ugnayan at napag-alaman tungkol dito. Ngunit hanggang sa mayroon siyang hard data, itinatakwil niya ito at tumanggi na masangkot sa salungatan. Ipinapalagay ni Conrad ang posisyon ni Archie Reed sa mga linya sa harap habang si Archie Reed ay lumipat ng pwesto kay Conrad. Nakipaglaban si Conrad kasama ng iba pang mga tropang British at Scottish na sumasalungat sa puwersa ng Aleman. Hindi pinagana ng bomba ang isang British Army informant na tumatakbo sa direksyon nila. Inutusan ng general ang mga tropa na hanapin ang bangkay ng impormante sa larangan ng digmaan sa gabi at kunin ang anumang bagay na dala niya. Si Conrad ay sumali sa 5 iba pang mga lalaki sa gabing iyon sa isang lihim na paghaharap sa mga Germans. Nagsasaksak sila sa isa't isa, kasama ng sundalong British ang pagbaril sa higanteng Aleman na papatayin sana sila ng martilyo. Na naging sanhi ng magkabilang panik upang magsimulang magpaputok at maghulog ng mga bomba. Tumakbo para sa pagtatakip, nakilala ni Conrad ang impormante na kakatapos lang matanggal ang paa. Napaiyak si Conrad dahil nakapatay na siya ng mga tao, at hindi man lang nakapagpaalam sa kanyang ama. Inaaliw siya ng impormante. Inihatid ni Conrad ang impormante sa buong larangan ng digmaan sa umaga. Ang hukbo ng Britanya ay nagpaputok sa mga Aleman sa sandaling matuklasan nila ang mga ito. Pinasabog ng bomba si Conrad at ang impormante sa kwartel, kung saan pinatay ang impormante. Inihatid ni Conrad ang bagay na dala ng impormante, ngunit pagkatapos sabihin sa general na siya si Archie, tinawag ng isang sundalo na nag-aangking kasamahan ni Archie si Conrad sa pagsisinungaling at pinaghihinalaang siya ay isang espiya ng Aleman, na humantong sa pagkamatay ni Conrad sa pamagitan ng ulo. Nalaman ni Orlando ang pagpanaw ng kanyang anak. Dumalo sina Shola at Polly sa libing at ipinahayag ang kanilang kalungkutan para kay Conrad. Nagkakaroon ng matinding kawalan ng pag-asa si Orlando at nagsimulang uminom habang iniiwasan ang tulong ni Polly. Gayunpaman, nagpasya si Orlando na makipagtulungan kina Polly at Shola upang kumpletuhin ang takdang aralin sa alaala ni Conrad pagkatapos makipag-usap kay King George. Ang bagay na kinuha ni Conrad mula sa impormante ay nakasulat na dokumentasyon para sa telegrama na ipinadala ng kalihim ni Wilhelm. Bago matuklasan na natanggap ni Wilson ang telegrama, dumating sina Hanussen at Harry at natuklasan ang The Shepherd na nakikipaglaban sa isa pang miyembro ng koponan. Pinatay ng Shepherd ang kalabang partido at ipinadala si Harry sa Amerika upang sakupin si Wilson. Samantala, inaalis ni Nicholas ang trono. Pagdating ni Orlando sa bansa, nalaman niyang nakarating na si Harry kay Wilson at nakipagkita sa ambasador. Sinubukan ni Harry na salakayin si Orlando dahil alam niyang siya ay isang kontrabida, ngunit pinasuko siya ni Orlando at ginamit ang kanyang scarf para sakal siya. Nang sunod niyang makita ang embahador, nalaman niyang na-record ni Harry na si Wilson ay nanliligaw, kasama ang video na ginamit bilang panginigil upang maiwasan ang Estados Unidos sa digmaan. Bago magpasya kung paano hampasin, sinisiyasat nina Orlando, Polly, at Shola ang pugad ng mga kontrabida. Habang si Shola ay umalis para sa kanyang sariling pwesto, at si Orlando ay naghahanda sa parachute pababa mula sa isang eroplano, si Polly ay patuloy na nagbabantay gamit ang kanyang rifle. Kapag ang mga kontrol ng eroplano ay natigil, ang sasakyang panghimpapawid ay nagsisimulang kumalas patungo sa lupa. Nagtagumpay si Orlando sa pagbubukas ng kanyang parachute, ngunit siya ay naging impaled midair sa base ng isang bangin. Muntik nang matumba ng kambing ng Shepherd si Orlando, habang sinusubukan niyang umakyat gamit ang mga kutsilyo. Ngunit hinawakan ni Orlando ang sungay ng hayop at itinaas ang sarili. Pagkatapos ay inaalagaan niya ang kambing upang ipakita ang kanyang mabuting hangarin. Sa pagsisikap na magbitiw si Wilson upang mapili nila ang susunod na pangulo, ipinadala ng The Shepherd si DuPont upang subukan at i-blackmail siya.
Nang ihinto ng masasamang alipores ang elevator para labanan si Orlando, na pumasok sa kamalik, nahuli si Dupont sa elevator habang pababa ito. Habang pinaputukan ni Polly ang iba pang mga tao, si Orlando ay nakikipaglaban sa group. Matapos patayin ang ilang mga lalaki, tumalon si Shola sa counterweight at pinutol ang lubid upang tulungan siyang itayo ang sarili, na nagdulot kay Dupont na bumagsak sa kanyang kamatayan. Bago iligtas si Orlando, bumangon si Shola at pinutol ang ulo ng brute. Pagkatapos ay tumuloy sila sa lokasyon ng The Shepherd upang harapin siya. Nang kumbinsihin siya ni Orlando na pumunta, ipinahayag na ang The Shepherd ay talagang si Morton sa buong panahon. Pinaputok niya ang missile na pumatay kay Kitchener at sa buong panahon ay nagtatrabaho laban sa kanya. Nakuha ni Shola ang hit para sa Orlando sa labanan sa pagitan ng Orlando at Morton. Ang dalawa pagkatapos ay sumabak sa labanan malapit sa gilid ng bangin, kung saan si Morton ay papalapit ng mapanganib sa pagpatay kay Orlando bago ang sungay ng kambing ay tumama sa binti ni Morton. Habang iniisip ng kontrabida na walang kumpiyansa si Orlando na ibagsak si Morton, tumayo si Orlando at hinawakan siya sa gilid. Na hindi napatunayan makalipas ang ilang sandali, na nagpapadala kay Morton na bumagsak sa isang tumpok ng mga bato. Upang simulan ng Pangulo ang digmaan at sunugin ang video ng pang-aakit ni Harry kay Wilson, ibinigay ito ni Orlando sa kanya. Dahil dito, natapos ang unang digmaang pandaigdig. Nakipag-usap siya kay King George, na nagpapaalam sa kanya tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga pinsan na sina Nicholas at Wilhelm, habang nagbitiw si Wilhelm sa kanyang posisyon. Pagkatapos ay nagtipon si Orlando kasama sina Shola, Polly, King George, Archie, at ang ambasador sa tailor shop, na binili niya lang para i-set up bilang isang undercover na organisasyon. Patuloy na parangalan ang memorya ni Conrad, binibigyan ni Orlando ang mga pangalan ng code ng koponan batay sa Knights of the Round Table, na isang bagay na naisip ni Conrad noong bata pa siya. Si Orlando ay magiging Arthur, Polly ay Galahad, Archie ay Lancelot, ang ambassador ay Bedivere, George ay Percival, at Shola ay Merlin. Kaya, ipinanganak ang ahensya ng Kingsman.